At tinawag ni Vice President Sara Duterte na grave abuse of power ang mga nangyaring kaguluhan sa Senado at isinisi niya kay Pangulong Bongbong Marcos. Sagot naman ng Malacanang, ang kailangan ng bayan ay public servant na nagseserbisyo at hindi gumagawa ng intriga at fake news. May unang balita si Rafi Tima. What you are witnessing sa bayan natin is grave abuse of power. Ganyan para kay Vice President Sara Duterte ang nangyari sa Senado. Kung saan may umalingaw pang mga putok ng baril. Nalulungkot at nakakagalit yung nangyari yung nangyayari sa ating bayan ngayon. Lalong-lalo na doon sa pagpapakita ng disrespect sa institusyon ng Senado. Alam na rin anya ng ama niyang si dating Pangulong Rodrigo Duterte ang mga nangyari dahil may telebisyon sa kulungan. Apparently, nakita niya pala sa balita, tinanong niya kaagad anong kaguluhan ang nasa Senado. 3 araw na nagkubli sa Senado si De La Rosa matapos isa publiko ang hinaharap niyang arrest warrant. Tinangka pero bigo siyang maaresto nitong Lunes. Inihambing ito ng bise sa pag-aresto sa kanyang ama. Hindi yon surrender. Kasi sa pilitan mong kinuha yung isang tao sa bayan niya at dinala mo sa ibang bayan, di siya pwede. Dahil meron tayong constitution na sinusunod. Pero kapag ang administrasyon na ang gumalaw, wala nang constitution, wala nang batas. Sa halip anya na unahin ng politika, dapat daw bigyang prioridad ng Pangulo ang ekonomiya ng bansa. So what we are seeing now is the administration using all government resources to demolish political opposition or those individuals who do not follow or agree or support BBM. Nagbabala ang bise sa posibleng charter change para mapalawig ang termino ni Pangulong Bongbong Marcos. Ang sunod niyan ay charter change. Sa bago niyang interview, sinabi na niya doon na kailangan pag-usapan ng charter change. Hindi na yan bababa sa pwesto si BBM. At ang sunod niyan ay yung impeachment. Magulo ang ating bayan na hindi naman sana. Nagkakagulo lang tayo dahil kay BBM. Tinawag ni Palace Press Officer Undersecretary Claire Castro na walang basihan at walang sustansya ang mga sinabi ni Vice President Duterte tungkol sa Pangulo at sa mga nangyari sa Senado. Ayon kay Castro, mas nakakahiya sa ngayon ang magkomento pa sa mga ito. Ang kailangan anya ng bayan at ng taong bayan ay ang public servant na nagseserbisyo at hindi yung alam lang daw ay gumawa ng intriga at fake news. Ito ang unang balita. Rafi Tima, GMA News.